Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Isang karumal-dumal na krimen ang sinapit ng isang dalagang babae mula sa Tagum City. Siya'y brutal na pinagsaksak ng 4 na minor de edad sa mismong kwarto niya. Paano nangyari ang ganitong klaseng brutal na pagpatay at ang mga sangkot ay mga minor de edad pa? Panoorin ang buong kwento. Kilala ang Tagum City bilang Palm City of the Philippines. Sa bawat pangunahing kalsada, makikita ang hanay ng mga palm trees. Simbolo ng kaayusan, kaunlaran, at maingat na urban planning. Isa ito sa mga lungsod sa Mindanao na madalas banggitin bilang modelo ng disiplinadong pamamahala, malinis na kapaligiran, at mabilis na paglago ng ekonomiya. Hindi katakataka kung bakit patuloy itong dinadayo ng mga negosyante, turista, at bagong residente. Taon-taon, nagiging sentro ng kasiyahan ang Tagum sa pamamagitan ng mga kilalang selebrasyon. Pinakatanyag dito ang Musikahan sa Tagum Festival, isang ingranding pagtitipon ng mga lokal at pambansang musikero. Sa loob ng ilang gabi, napupuno ng ilaw, tugtugan at sigawan ng tuwa ang City Plaza. Tila ba walang puwang ang takot o panganib. Kasabay nito ang Araw ng Tagum, kung saan ipinagmamalaki ng lungsod ang kultura, sayaw at produkto ng Davao del Norte. Mayroon ding mga parke, modernong pasilidad at pamilihang sumasalamin sa isang lungsod na maayos mamuhay. Sa mata ng bisita, ang Tagum ay ligtas, masaya at progresibo. Ipinagmamalaki ng lokal na pamahalaan ang mga programang pangkapayapaan, CCTV sa mga pangunahing lugar, mahigpit na ordenansa at aktibong presensya ng mga otoridad. Sa mga ulat, mababa ang kriminalidad kumpara sa ibang urban centers. Ngunit tulad ng maraming lungsod na mabilis ang pagunlad, may mga puwang na hindi agad napapansin. Isang krimen ang yumanig sa buong siyudad ng Tagum City at ang mga suspect ay mga minor de edad pa. 38 saksak ang natamo ng isang dalagang babae mula sa kanyang boarding house na nirerentahan. Ang biktima ay si Sofia Marie Coquilla, 19 years old, first-year student sa University of the Philippines. Nagtapos ng pag-aaral ng high school sa Ateneo de Davao. Gustong-gusto nito ang journalism kaya kumuha ito ng kurso mula sa isa sa mga prestigyosong eskwelahan, ang University of the Philippines. Ang mga salarin, 3 sa kanila ay mga minor de edad pa. May mga edad na 14, 15 at 17 taong gulang at ang pinakahuling na aresto ay 18 taong gulang. Ang 4 na mga suspect ay notadong mga magnanakaw na sa mga iba't ibang lugar at mga gadgets, pera or motor ang tinatarget ng mga minor de edad na ito. Nakagawian nila na magbo-boarding house muna malapit sa pinagplanong nakawan at aralin ng mga pasikot-sikot sa lugar bago isagawa ang kanilang plano. July 9, 2025, madaling araw ng Miyerkules, isinagawa ng mga suspect ang pagnanakaw at sumilid sila sa bintana ng bahay. Kinuha ang laptop, mga gadgets at pera nito sa loob ng kwarto. Nakita sila ng biktima at akmang lalabas na sana ng bahay si Sofia para humingi ng tulong, pero sa takot nga ang mga salarin ay tinuluyan nilang pinasaksak ang biktima dahilan ng ikinamatay nito. Agad-agad na tumakbo ang mga salarin, dala-dala ang mga ninakaw na laptop, gadgets at pera.
Umalingaw-ngaw ang balita at nagkagulo ang buong Tagum City dahil sa pangyayari at agad-agad na rumisponde ang mga kapulisan sa lugar ng pangyayari. Kinabukasan, sa pagpapatuloy ng investigasyon, na-recover ng mga pulis ang CCTV malapit sa lugar ng biktima at nakita itong 4 na lalaki na umaalikid malapit sa bahay ng biktima. Sa tulong ng CCTV ay nakilala itong mga suspek at agad na ikinasa ang paghuli sa mga suspetsyado na purong mga menor de edad. Naaresto naman agad ang mga suspek pero sa kasamaang palad ay 3 lang sa kanila ang nakakasuhan ng robbery at homicide dahil sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006 kung saan nakasaad sa batas na ito na walang kriminal na pananagutan ang mga nasa edad 15 pababa. Matatandaan na 14 ang kasama sa pagpatay kay Sofia, ngulit dahil sa batas na ito ay itinurn over ito sa DSWD. Matinding galit at pagkadismaya ang naramdaman ng pamilya ni Sofia dahil sa mga pangyayari. Mabait at masiyahang bata ang biktima at gustong-gusto nitong maging journalist. Gustong makita ng pamilya ni Sofia na maging matagumpay na journalist ito balang araw. Ngunit dahil sa mapait na sinapit ng biktima, ay biglang nanlumo ang pamilya at inalisan ng karapatang makitang maging masaya ang kanilang anak. Napakasakit para sa mga magulang ang mamatayan ng isang anak, lalo't lalo nang may matinding pagsisikap ang anak na makamit ang tagumpay sa buhay. Pero sa isang iglap lang ay pinatay ito sa brutal na pamamaraan. Dahil sa kasong ito, hindi natin maiiwasong itanong kung ano na bang nangyayari sa mga kabataan ngayon. Bakit napakatapang nilang gumawa ng krimen? Dapat bang baguhin ng batas na Juvenile Justice Welfare Act? I-comment nyo sa baba at babasahin natin yan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong mamiss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories natin, ingat!